Good evening mga ka-farmlat. Ayan, so new property po tayo today. Ang location po nito is Guinyangan, Quezon. And ang size po ng property is 2.5 hectare. So bali may kabuuan po ito mga ka-farmlat na 3 hectare farmlat. So ibubukod lang po yung half hectare para sa tenant. And bali ito po yung road right of way going to property. So from Barangay Road mga ka-farmlat, so estimate natin it's almost 200 to 300 meters distance. So pathway naman yung dadaanan natin. Ayan, kahit umulan, so hindi magpuputik yan. And pasok naman po ang motor. Kung gusto may pasok ang 4 wheels, so dudublihin lang po natin to. Gagawin lang natin 3 meters yung cemented pathway niya. Ayan, bali hindi po ito yung property ha. So ito po yung road right of way. And ito po yung property mga ka-farmlat. So dito yan mag-start. Ayan, so yung nakikita nyo mga ka-farmlat, kung mapapansin nyo, may boundaries po yung property, then may tanimin ng mahogany, kaya kitang-kita natin yung boundaries nya. So yung kabila ng mahogany, ibang property na. And yan, so dito po mag-start yung property natin. Ayan. So bali, ito po yung bahay ng tenant mga ka-farmlat. Ayan. Bali, ito yung ibubukod dun sa bentahan na half hectare. So yan, bali ito po yung kalawakan ng property, babaybayan pababa. Yan, pakaba mga ka-farmlat. And may nasako po itong rice land. Ayan, so mula sa tinatayuan ko, babaybay lang po yan sa gilid ng bahay. So hindi na po kasama yung bahay sa bentahan. So although kasama siya sa sukat ng lupa, pero yan po yung ibubukod na half hectare. And tax deck po ito mga ka-farmlat. Ayan, so sa tax deck niya, ang sukat is 3 hectare. Ayan, so 2.5 hectare lang po yung ibebenta. Ayan. So ang tax deck naman mga ka-farmlat ay naitatransfer. Ayan, and yan naman nagmumula yung ibang title before magka-title sa tax deck. Ayan, so much better nga yung tax deck kasi pag tinransfer diretso sa pangalan ng makakabili. Ayan, so may pricer naman po tayo kaya no worries. And yan kung mapapansin nyo, smooth healing naman itong mga ka-farmlat. Banayad naman yan, so kahit all this pwede. Ayan, yung baba niya, may portion po itong rice land, kaya kung mahilig ka magtanim, ayan, bukod sa upland niya, so ang good thing dyan, yung kakainin nating rice, sa mismong farm na manggagaling. Ayan. Ayan yan, may santol din po ito, so may fruit bearing din siya. And yun mga ka-farmlat, idea din, so yung mga boundaries na nyog, so yun yung pwede natin taniman ng fruit bearing trees pa. And yan mga ka-farmlat, so napakamura lang po nito. So, meron ka ng 2.5 hectare farmland. Napakamura mga ka-farmland. Ayan. Doon sa may bakod na yun. Ayan yung may kawayan. Oo, dyan yung kawayan. Pag ganun. Okay. So, itong nyug na ito mga ka-farmland, saka pa yun ng property. And yung rice land na yan. So, sa rice land, 1, 2, 3, 4, 5. Pag ganun pa, so sa rice land mga ka-farmlat, so 5 portion na rice land po nasakop natin. So 5 pitak. And yun, may gawain nyo sa loob ng property. Kung gusto mong gumawa ng cover as house, may materialis na tayo na pwede gamitin. Sa nyug nyo mga ka-farmlat, medyo for clearing na, kasi mataas na. So kung gusto nyo magbahay, pwede natin gamitin yan. And kung hindi naman, may namimili naman po ng nyug dito. Na 1,000 to 1,200 per puno. So ang pwede natin gawin, itanim naman na lang ulit natin ng panibago. Ayan. So ito mga ka-farmlat, so rice land po ito pero bakante na. So sa ngayon hindi na nagagamit. Ayan. So hindi na rin po siguro naasikaso na may-ari. So ang source po dito is may creek po doon mga ka-farmlat, and pupuntahan natin mamaya. So yun po yung source ng tubig. And yun mga ka-farmlat, kung ayaw mo naman ng rice land, so pwede naman natin to i-convert to fish pan. Ayan, or kung pwede rin tayong gumawa ng portion na fish pan. Ayan, kasi may source naman ng tubig, may sapa, and kung papansin nyo, may tubig naman siya. Ayan, pwede naman natin i-develop na rice land ulit. Ayan, so maganda to mga ka-farmlat. Ayan, so lot lang naman yung property. Tingnan natin yung creek. Ayan. Napakamura nito mga ka-farmlat. Best of for investment at the same time. Kung naghahanap ka ng retirement plan. Ayan. So, good na good to mga ka-farmlat. Ayan, panalo. Kung gusto mo din mag-alaga ng hayop, pwede. Kasi kung baboy, pwede rin. Kasi may distance naman po ito.
sa community. And although may kapitbahay ka, so pwede ka naman mag-alaga dito sa baba. Sa baba yung mga ka-farmlet, at least 50 heads, so 100 heads pataas. So need na po natin ng suning permit. Sa baka pwede, kambing, yan, pato pwede rin mga ka-farmlet. Free range chicken pwede rin, babakuran lang natin yan. Yan. Ay, sa may kalabaw. So ibig sabihin, nasa ayon na portion na rice land pala yung nasakop niya. Ayan. So yung creek nito ay doon malayo pa. Malayo pa. Pero yung boundaries. Oo, yung boundary. So malayo pa daw po yung creek, pero yun yung boundaries. Ayan, malawak po itong mga ka-farmland kasi yung property po is 2 hectare. Ayan, malawak po yan. So kasama pa itong mga ka-farmland. Yan, yung yuga na yan. Dala pa yun ng property, Ayan. So, ang tax deck po kasi ay more or less pwedeng sobra, pwedeng kulang, Pero ang ibebenta lang po is 2.5 hectare mga ka-farmlet, So, sakto yun sa 2.5. Ayan. So, panalo to mga ka-farmlet. Ganda. So, yan. So, pwede natin itong i-develop na rice land ulit, So, kung hindi naman, ayan, pwede naman itong i-convert to farmlet. Ayan. So, natigas naman po ang lupa pag hindi ginagamit, Ayan. So, yan po ay hindi palay. Add mo yan. Ayan, kung gustong mapanatili natin yung Carabao grass niya, so, pwede tayong mag-alaga ng baka mga ka-farmlet, para mapanatili na, ma-maintain natin yung kalinisan ng property. Ayan. So, ganda. Napakaganda po na ambience dito mga ka-farmlet. And kung mapapansin nyo, na green pa yung dahon niya, So, ibig sabihin, hindi pa naman ganun kainit dito sa lugar na to. So, maganda pa yung klima. Ayan. Sariwa pa talaga. Sariwang-sariwa po yung dahon mga ka-farmlet. Ayan. Unlike sa norte, kasi may mga buyer po ako na tiga norte, na nagtatakbuhan dito kasi sa norte daw, grabe ang init ng panahon. So, halos bihira na yung damo na kulay green, halos brown na po lahat kasi sa init ng panahon. Ayan. So malawak to mga ka-farmlet. And yun mga ka-farmlet, kung interested ka, so i-message nyo lang po sa Viber, WhatsApp. And yun, bali may distance po ito sa town proper na almost 50 minutes to town proper po ng Tagkawen, Quezon. Pero nakakasakop sa kanya is Ginyangan, Quezon. Ayan. So, from National Highway naman po, estimate ko is nag-drive tayo ng 20 minutes to National Highway and to town proper. Magdadrive po tayo ng another 50 minutes, So, yun. Ayan yun mga ka-farmlet. Kung interested ka, so message nyo na po sa Viber, WhatsApp. Ayan.